Yan, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Friday na naman po at nandito po ulit tayo para tayo po ay sama-samang dumulog sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. And bago po tayo mag-start na manalangin, magkaroon po muna tayo ng recap patungkol po sa bagong topic na pinag-aralan po natin ngayong linggo. At ito po ay may title na Why God Keeps Choosing the Least Qualified. At ito po ay itinuro sa atin ng ating mga pastor. At nung Monday po, itinuro po sa atin ni Pastor Oge, sabi niya po doon, hindi tinatawag ng Diyos ang kwalipikado, kundi ginagawa niyang kwalipikado ang kanyang tinawag. God does not call the qualified, He qualifies the called. Amen po. At number 1 po na tinuro po sa atin ni Pastor Oge, sabi niya dito, chooses the weak. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27, displays His power through human weakness. Hindi nakatingin ang Diyos kung magaling ka, o kung matalino ka, o malakas ka, kundi He chooses the weak. Sabi nga po doon ni Pastor Uge, nakadepende ang pagkatawag ng Diyos sa iyo, hindi sa talino mo. Kaya nga sabi, kahit na mahina ka, kahit hindi ka magaling, kahit na hindi ka matalino, sabi niya dito, ikaw ay tatawagin ng Diyos. Bakit? Kasi sabi nga niya dito, hindi nakatingin ang Diyos doon sa galing mo, kundi ang Diyos ay nakatingin doon sa pagkatawag niya sa iyo. Sabi nga, ika-qualify ka ng Lord, hindi tumatawag ang Diyos ng kwalipikado, sabi nga ni Pastor Oge, kundi ginagawa niyang kwalipikado ang kanyang mga tinawag. At sa pangalawa po, sabi niya dito, uses the unlikely, selects those overlooked by others. Sabi niya po doon sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Nakatingin ang Diyos sa puso ng tao, hindi sa panlabas. Kaya, sabi niya po doon, huwag mong maliitin ang kakayahan mo. Kung mahina ka o malakas, gagamitin ka ng Diyos. Kagaya po ng sinabi po sa atin ni Pastor Oge, walang pakialam ang Diyos kung mahina ka. Sabi nga niya dito, uses the unlikely, selects those overlooked by others. Kung ikaw ay minamaliit ng iba, sabi niya, basta ikaw ay tinawag ng Diyos, gagamitin ka niya. Regardless kung mahina ka sa paningin mo, sa paningin ng Diyos, ikaw ay malakas. Amen po. At pangatlo po dito, glorifies Himself, removes human boasting, so God gets the credit. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 29, wala tayong maipagmamalaki, ang maipagmamalaki lang natin ay kung paano tayo tinawag at minahal ng Panginoon. Kaya nga po, ang lahat ng papuri ay palaging sa Panginoon. Dahil sa grace, kaya tayo nakakapaglingkod. Amen po, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo nakakatayo. Kaya nga, ang sabi niya dito, glorifies Himself, removes human boasting, so God gets the credit. Alam niyo po, ang lahat ng papuri, ang lahat ng glory, ang lahat ng credit, ay sa Diyos po natin ibigay, hindi sa sarili po natin. Kaya nga, God keeps choosing the least qualified, kasi sa ganoong paraan, mas mapaparangalan po ang Diyos. At nung Tuesday naman po, itinuro po sa atin ni Pastora Mean, ang number 4, builds dependence, teaches reliance on God, not ability. Sabi po niya doon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Gusto ng Diyos na tayo ay nakadepende sa Kanya. Sabi nga po ni Pastora Mean, ang success ng ministry natin ay nakadepende hindi sa kakayanan natin, kundi sa kakayanan ng Diyos. Ang lakas natin ay hindi sapat, pero ang lakas ng Diyos ay sapat. Amen po, ganun kabuti ang Diyos. Bakit? Kasi tayo ay mahina. Pero dahilan sa tayo ay nakadepende sa Diyos, tayo ay dependent sa Diyos, tayo ay matututo na mag-rely sa Panginoon. Amen po. At number 5, reveals grace, shows salvation and calling are undeserved. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Hindi natin deserve ang kaligtasan. Sabi nga po, pero hindi natin ito deserve, pero binigay pa rin sa atin ng Diyos by the grace of God. Ang grace ay ibinibigay sa mga taong hindi deserving. Sa kabila nito, isa tayo sa pinili by grace. Amen po. At sa pagpili ng Diyos
nare-reveal kung gaano kalalim ang biyaya ng Diyos sa atin. At sabi po doon sa number 6 na itinuro din po sa atin ni Pastora Mean, confounds the wise, overturns worldly wisdom. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20. Ang standard po ng Diyos ay iba sa standard ng sanlibutan. Magkaiba po 'yon. Ibang standard ng Diyos sa standard po ng tao at sa standard ng mundo. Ang hindi magaling ay kayang pagalingin ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng mai-excuse na sabihin natin na, Panginoon, hindi naman ako magaling, kaya hindi ako magpapagamit. Kundi ang sabi nga po niya dito, ang hindi magaling ay kayang pagalingin ng Diyos. Ang hindi marunong ay kayang gawing marunong ng Diyos. At sa ganoong paraan, kung ang karunungan mo at ang talino mo ay nanggagaling sa Diyos, mas mag-glorify ang Diyos. Amen po. Ang pinipili ng Diyos ay inaanoy ng Diyos. Kaya mapalad po tayo na tayo ay pinili at tinawag ng Diyos. Bakit? Kasi tayo po ay inaanoy ng Panginoon. Amen po. At sa nung Wednesday po, itinuro po sa atin ni Pastora Giselle, ang number 7, raises the humble, lifts those who know their needs for God. Sabi po sa James chapter 4 verse 6, isang bagay na hindi matatanggihan ng Diyos ay ang kapakumbabaan. Sabi nga po ni Pastora Giselle, ito yung bagay na hindi matatanggihan ng Lord, yung pusong mababa, yung humble lang, yung mapagkumbaba. Sabi nga, kapag sina-challenge ng Diyos ang tao, doon nawawala, sabi nga po niya dito, kapag sina-challenge ng tao ang Diyos, doon nawawala na tulungan ng Diyos ang tao. Bakit? Halimbawa, parang sina-challenge mo ang Diyos, sige nga kung kaya mo tong gawin. At sabi nga po niya dito, mas magagamit tayo kung tayo ay nasa state ng kababaan. Amen po, mas magagamit tayo ng Panginoon kung tayo ay humble lang. Kaya nga, lagi tayong magpakita ng humility. Amen po. At ang pang-walo po, ang sabi niya dito, demonstrates calling, proves purpose comes from God, not pedigree. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 30. Kapag sinabi pong pedigree, ang sabi po doon ni Pastora Giselle, ito po ay tumutukoy sa angkan or salin lahi. Sabi nga po, meron tayong divine purpose. Lahat po tayo. At sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, ang divine purpose po na ito ay nare-reveal sa atin. At number 9, uses brokenness, redeems past failure for His plan. Genesis chapter 50 verse 20. Ang Diyos ay punong-puno ng grace despite ng past failures natin. Kaya every time na need mo ng grace, God's grace is sufficient. Amen po. Hindi nakatingin ang Diyos doon sa past failure mo. Kahit gaano kalawak o gaano kalalim, gaano karami yung failure mo, yung pagkakamali. Ang sabi niya dito, nire-redeem ito ng Lord doon sa plano niya. Amen po. Kaya nga, ang Diyos ay hindi nakatingin doon sa failure natin, kundi ang Diyos, kahit na ikaw ay maraming pagkakamali, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon. Amen po. Kasi kung ang gagamitin lang ng Diyos ay hindi, ang mga taong hindi nagkamali, walang magagamit ang Diyos. Amen po. At sa number 10, strengthens faith, grows trust, through inadequacy. Sabi po sa Hebreo, chapter 11, verse 6, kung mas lalo tayong magtitiwala sa Diyos, doon sa weakness natin, mas mapapalakas ka ng Diyos. Alam niyo po, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang siyang palaging magpapalakas po sa atin. Kaya nga, hindi mo kailangang magduda, hindi mo kailangang mag-alala. Bakit? Kasi sa kahinaan natin, ang Diyos ang siyang magsisilbing kalakasan natin. Amen po. At kahapon po, itinuro naman po sa atin ni Pastor Francis, ang number 11, shows sovereignty, reminds that God appoints whom He wills. Sa Daniel chapter 2, verse 21, ang Diyos ay nagpapakita ng kapangyarihan. Kaya ang Diyos ay pumipili ng least qualified para maipakita kung gaano siya ka-powerful sa buhay natin. Sabi din po doon sa atin ni Pastor Francis, kahit di tayo magaling, basta tayo ay willing, nag-glorify ang Lord. Ang Diyos ang namimili kung sino ang kanyang tatawagin. Ang Diyos ang namimili kung sino ang kanyang pipiliin. Amen po. Kaya nga,
reminds that God appoints whom He wills. Ang Diyos po ang tumatawag sa atin, kaya nga promotion comes from the Lord. Kaya hindi mo kailangan mag-alala kasi kahit anong failure mo, kahit anong kahinaan mo, sabi niya dito, tatawagin ka ng Lord at gagamitin ka niya. Sabi po sa number 12, trains obedience, value, willingness over skills. Sabi po sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Mas pinapahalagahan ng Lord ang willingness kaysa sa skill mo, kaysa sa galing mo. Mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa galing at husay mo. Pinag-aaralan nating sumunod sa gusto ng Diyos, hayaan nating turuan tayo ng Diyos. Sabi niya, trains obedience. Kailangan nating itinuturo sa atin ng Diyos na tayo ay sumunod. Amen po. At binavalue ng Lord ang willingness natin over sa galing natin. Amen po. And number 13, sabi niya dito, displays mercy, uses sinners transformed by grace. Sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 16, hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong tao. Kahit makasalanan tayo, once na binago ka na, pwede kanyang gamitin para sa plano niya. Amen po. Maganda po yung sinabi po sa atin dito ni Pastor Francis kasi ang sabi niya, hindi naghahanap ang Lord ng perfect. Kasi ulitin ko po, kung perfect ang hinahanapin ng Diyos, wala siyang matatawag. Wala siyang magagamit. At kahit makasalanan tayo, once na binago ka na, pwede kanyang gamitin para sa plano niya. Kaya nga, palagi lang po tayo na magpakorek at magpabago sa Diyos. At number 14, last po na tinalakay po natin ngayong week, na itinuro po sa atin ni Pastor Francis, rewrites identity, calls people by destiny, not history. Sabi po sa Judges chapter 6 verse 12. Hindi niya inaalala ang mga mali natin dati. Tinawag ka niya hindi sa sino ka noon, kundi sa plano niya ngayon sa iyo. Ulitin ko po, ang Diyos ay hindi nakatingin sa past mo, kundi ang Diyos ay nakatingin sa iyo ngayon kung paano mo gagawin at paano mo tatapusin yung trabaho, yung tungkulin, yung pagkatawag na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga, i-rewrite ng Lord ang identity mo. Kung pangit ang identity mo noon, ang kaya itong ayusin at pagandahin ng Diyos. Amen po. At God does not call the qualified. In fact, pinatawag niya yung mga list. With that, mas mag-glorify ang Diyos. Ito po yung mga pinag-aralan po natin ngayong week po na ito. Ito po si Pastor Ryan. Ngayon po, before po tayo sama-samang manalangin, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, naniniwala po ako marami na po tayong natutunan na itinuro po sa atin ng Panginoon nung mga nakaraan pa na week. Amen po. At laging may itinuturong bago sa atin ng Panginoon. Amen po. Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, basahin ko po sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Verse 2, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Amen po. Sa The Passion Translation po, ang sabi po dito, pray with gratitude to God. Somehow kasi yung pagpapasalamat po natin every time na nananalangin tayo sa Panginoon ay sumisimbolo ng pagtitiwala po natin sa Kanya. At lalo na po, ngayong mga panahon na ito, alam natin na nagkakagulo na dito po sa bansa natin, especially sa government natin. Ngayon po, kailangan ng mga Krisyano, kailangan ng Diyos sa mga Krisyanong mananalangin. Amen po, katulad po ng sinabi po sa Lucas chapter 11 verse 1, ang sabi po dito, Lucas chapter 11 verse 1, minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Ngayon po, ang sabi po dito, a true lover of Jesus will always have the desire to pray.
Ang disipulo ni Kristo ay mayroong aktibong prayer life. Sabi po dito, prayers do not die because God never forgets prayers. Prayer is a desire born in the hearts of those who love the Lord. Amen po. So, ang mga Kristyano po, hindi mo yan pinipilit na manalangin. Kasi nandun sa espiritu nila, nandun sa espiritu ng mga Kristyano, ang kagustuhan nilang magamit ng Diyos sa ministeryo ng pananalangin. Amen po. At ang isa po na kalaban ng mga Kristyano ngayong mga panahon na ito, ngayong malapit nang dumating ang Diyos, ngayong last days na lang, ay yung prayerlessness. Amen. Lagi pong itinuturo sa atin ito na ito ay kasalanan. At itong prayerlessness po na ito ay kailangan nating isurrender sa Diyos. Amen po. At ito pong prayerlessness na ito ay may mga resulta. Ang isa po dito, ang sabi po ng Job chapter 21 verse 14 to 19, basahin po natin. Ang sabi po niya dito, sinasabi nila sa Diyos, huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin at ano bang mapapala kung sa Kanya kami manalangin? Ngayon po, ang resulta ng prayerlessness ng isang Kristyano ay nawawala yung counsel ng Diyos. Hindi siya nakakatanggap ng payo mula sa Panginoon. Amen po. Pangalawa, sabi niya po dito, ang akala nila sa sariling lakas galing ang tagumpay. Ngunit hindi ako sang-ayon sa kanilang palagay. Verse 17, ilawan ba ng masamay pinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ng matinding kahirapan at ang parusa ng Diyos sa kanila ba ay ipinataw? Pangalawa po, ang resulta ng mga prayerless Christian ay walang light. Sabi niya, no light. Amen. Nandun yung darkness sa buhay nila. Amen po. Nandun yung madilim, yung buhay ng mga Kristyano, mga tao na hindi nananalangin. Pangatlo po, ang sabi po dito sa verse 18, itinulad ba sa dayaming nililipad nitong hangin o ipang walang laman, tinatangay sa papawirin? Ang pangatlo pong resulta ng prayerlessness ay walang proteksyon. Every time na tayo pong mga Kristyano ay nagkukulang sa panalangin o tayo ay nane-neglect natin yung ministry na ito, yung duty natin bilang mga Kristyano, sabi niya doon, nawawala yung proteksyon. Amen po. At last po, dito po sa verse 19, ang sabi niya dito, sinasabi ninyong ang anak ay pinaparusahan dahil sa sala ng kanyang magulang. Parusahan sana ng Diyos ang mismong may kasalanan. Yun po, ang pang-apat na resulta ng prayerlessness ay no preservation. Amen. Hindi, nandun yung no protection, no preservation. Amen. Wala yung pag-iingat ng Diyos. Amen po, yung sabi niya dito, prayerlessness is a sin. At yung mga Kristyano na prayerless, sabi po dito, we have to surrender it to God. Sabi niyo po dito, give God your heart no matter how cold it is. Give God your heart no matter how dark it is. Because He will fix it. God always fixes what we give Him. Amen po. Ngayon po, ang sabi po ni Reinhard Bonnke, yung mga Kristyano hindi nananalangin, hindi mga Kristyano. Amen po. Little is done because little is asked. God works in our prayers. Great prayers inspire great needs. Sa bawat isa po sa atin, gaano ba kalaki yung pangangailangan natin? Ano-ano ba yung pangangailangan natin? Ngayon, dapat ganun din kalaki, karami yung oras na inilalaan natin sa pananalangin. Ulit po nang sabi niya dito, little is done because little is asked. Amen po. Ang sabi po ni Reinhard Bonnke, our first mission is for the world to turn to God. Ngayon, sa atin pong mga Kristyano, hindi lang yung sarili po natin, yung ipinapanalangin natin. Amen po, hindi lang yung makakakilala natin yung ipinapanalangin. Ang sakop dapat ng pananalangin, ng prayer ng isang Kristyano ay yung bansa na kinabibilangan niya, yung mundo.
Amen po. Ulitin ko po ulit, ang sabi niya dito, our first mission is for the world to turn to God. Ngayon, hindi po mangyayari na ang mundo ay, ang mga tao ay lumapit sa Panginoon kung walang mga taong mananalangin. Amen po. Kaya sa mga oras po na to, patuloy po natin at sama-sama po nating idulog yung mga ipinapanalangin natin, yung mga petisyon natin sa Panginoon, lalo na yung organization po natin, yung mga nangyayari sa bansa natin, lalo na sa gobyerno po natin. Sige po, before po tayo mag-pray, tayo pong lahat ay mag-worship sa Panginoon. O problema, ako'y patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang aking sandigan. Minsan pa may pagsubok man, o problema, ako'y patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang aking sandigan. Isang paulit natin sa Panginoon, may pagsubok man, o problema, ako'y patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang aking sandigan. Mga pangako mo, sa Panginoon ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin, walang mahirap sa iyo. O Diyos, mga pangako mo, panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin, walang mahirap sa iyo. O Diyos, mga pangako mo, panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin, walang mahirap sa iyo. O Diyos, purihan ka. Ikaw ang may kakayanan, ikaw ang may kasagutan, ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, sa'yo mananampalataya. Ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. Ikaw ang may kakayanan, ikaw ang may kasagutan, ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. Ako magtitiwala sa'yo, mananampalataya. Ikaw ang pag-asa ko, Panginoon.
pangako mo'y panghawakan ko. Mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong magaling, walang mahirap sa iyo. Oh Diyos, makapangyarihan ka. Walang mahirap sa iyo, oh Diyos, makapangyarihan ka. Sabot tayo ng papuri sa Panginoon. Kaniyagapan ka, ika'y walang nasa bangka mo, o Panginoon. Nagkakapan mo, Panginoon, ika'y nakila. Sanay ka sa Diyos, sa'yo Panginoon. Walang iba mo, panghawakan mo. Na pangako mo, hahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin, walang mahirap sa iyo. Oh Diyos, makapangyarihan ka. Walang mahirap sa iyo, oh Diyos, makapangyarihan ka. Panginoon, patuloy ka namin na minupuri, dinadakila ka namin at salamat sa pagkakataon na kami ay makadulog sa iyong harapan. O Diyos Lord, patuloy na itinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas, maging ang gobyerno ng bansang ito, Panginoon. Lord, nakikita mo ang lahat, hindi lingid ang lahat ng nangyayari sa iyo, Panginoon. Ito ay nababatid mo, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, kami na yung mga lingkod ay lumudulog, Panginoon, para sa bayang ito, para sa gobyerno namin, Panginoon. At Lord, yung kaguluhan na nangyayari sa loob ng gobyerno namin, malaya ka, Panginoon, na ayusin ito, O Diyos. Kaya naman sa pangalan ni Jesus, patuloy na sinusuway namin, ikaw na demonyo ng sabotahe sa bansang Pilipinas at gobyerno nito ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na uudyok ng korupsyon, ng pagnanakaw ng mga leaders, ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Nag-create ng away, gulo, problema sa loob ng gobyerno namin, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ang anumang pandaraya na itinuturo mo sa mga tao, sa mga leaders, sa mga officials ng government ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, anumang hidwaan, anumang kaguluhan ay winawakasan namin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang Diyos namin, ikaw ang Diyos ng bansang Pilipinas, Panginoon. Walang iba kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, nagpapakawala kami sa bansang Pilipinas ng kapayapaan. Nagpapakawala kami sa gobyernong ito ng pagkakasundo. Panginoon, Lord, manguna ang fruit of the Holy Spirit, Panginoon. Lord, manguna ang isang goal, Panginoon, at iyon ay ang malugod ka sa bansang ito, malugod ka, Panginoon, sa gobyernong ito, O Diyos. Panginoon, alisin mo nga sa pamahalaan, Panginoon, yung mga leaders na hindi karapat-dapat sa posisyon. Alisin mo, Panginoon, yung mga magnanakaw. Alisin mo, Panginoon, yung mga walang ginagawa. Alisin mo, Panginoon, yung mga leaders na
may hidden agenda, Panginoon. Lord God. Bagkus, O Diyos, palitan mo ito ng mga leaders na marunong makinig sa boses mo Yes, O Lord at marunong sumunod sa iyo. At Yes, mga O Lord leaders, Panginoon, mga officials, Panginoon, na marunong magpagamit sa iyo. Yes, O Lord Lord, God. maglagay ka sa gobyerno namin ng mga Kristiyano na namumumuno at marunong makinig at marunong sumunod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, Lord yung God. mga tao, mga leader na gagawa ng batas na naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Yes, O Lord God. Lord God, patuloy na itinitiwala namin ito sa iyo. Salamat, Panginoon, na manguna ang honesty, Panginoon, ang unity, Panginoon, Yes, Lord ang God. humility, O Diyos, sa loob ng gobyerno namin. O Diyos, Lord, gayon din naman, Panginoon, patuloy na sa aming presidente, Panginoon, ilagay mo sa kanya ang katapatan sa pamumuno sa Yes, bansang Lord God. Pilipinas, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, Lord, ang bawat nasa pamahalaan mula sa national government Yes, O Lord hanggang God. sa local government, Panginoon, maging sa mga barangay officials, O Diyos, manguna ka, Panginoon. Yes, Lord, O Lord ikaw God. ang siyang pangunahing mamuno sa bansang Pilipinas, Yes, O Lord Panginoon. Yun din naman, Panginoon, patuloy na itinataas namin sa iyo ang mamamayan ng bansang ito. Panginoon, Yes, O Lord Lord, dalangin namin na ang bansang Pilipinas ay mapuno pa ng mga tao na magpupurit, maglilingkod sa iyo. Yes, O Panginoon, Lord mga God. tao, mga Pilipino na marunong sumunod sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord Lord, salamat sa Kristiyanong bansa. Lord, sabi mo sa iyong salita, if your people will humble, pray, and repent, Panginoon, you will heal the land. Lord, pagalingin Yes, O mo nga Lord ang God. bayang ito. Pagalingin mo mula sa kasalanan. Pagalingin Yes, O mo Lord mula God. sa korupsyon. Yes, O Pagalingin Lord mo, God. Panginoon, mula sa kawalan ng pananampalataya sa iyo, Yes, O Lord Panginoon. God. Lord, punuin mo ang puso ng mga mamamayan ng bansang ito. Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba at ng pusong masunurin sa kalooban mo, Panginoon. Yes, O Lord, Lord God. gamitin mo kami. Maging ang mga Kristiyano, Panginoon, sa kabuuan ng bansang ito, Panginoon, Yes, mula O sa Lord Luzon, God. Visayas at Mindanao, para marami pang mga tao ang marating ng iyong salita. At Lord, Yes, yung O mga Lord. tao na nasa kasulok-sulukan, na hindi pa nakakarinig ng iyong salita, Panginoon, Yes, O Lord God. patuloy kang magpakilala sa kanila at iparamdam mo ang himala mo sa buhay nila, Panginoon. Salamat, O Diyos, Lord, dinedeklara namin na ang bayang ito, ang bansang Pilipinas, ay sa iyo lamang at tanging sa iyo lamang maglilingkod, Yes, O Panginoon. Lord God. Salamat, O Diyos. Gayun din naman, Panginoon, sa kinakaharap na anumang krisis ng bansang Pilipinas, Panginoon, patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang umayos nito. Itinitiwala namin ito sa iyo, inilalagay sa iyong mga kamay, Panginoon. Itinitiwala namin sa iyong lahat ng bagay, O Diyos. Gayun din, O Lord, dalangin din namin at dinedeklara namin ang kasapatan sa electricity, Panginoon, Yes, O Lord God. ng kabuuan ng bansang Pilipinas, O Diyos. Magmula sa iba't ibang dako, O Diyos. Yes, O Lord Ikaw ang God. makialam, ikaw ang umayos ng bansang ito, Yes, O ng Lord gobyerno ng bansang Pilipinas, O Diyos. Ngayon din naman, Panginoon, patuloy na inilalapit namin sa iyo. Ngayon pa lang ang nalalapit na July Camp, Panginoon. Yes, O Lord God. Lord, ngayon pa lang, i-reveal mo na sa amin yung tamang lugar, yung tamang Yes, O Lord campsite God. na pinili mo, kung saan malaya ka naming pupurihin, malaya Lord naming God. maririnig ang mensahe mo, malaya naming maisisigaw ang pangalan mo, Panginoon. So, Lord At Lord, sa camp na ito, dalangin namin na punuin mo kami, kausapin mo kami, at ngayon pa lang, ihanda mo na kami, Panginoon. Yes, O Lord God. Ihanda mo ang aming mga spirito, ihanda mo ang aming mga katawan, ihanda mo ang bawat isa sa amin. Ngayon din, O Diyos, dinedeklara namin na maraming mga tao ang maboborn again sa camping na Yes, ito, Lord Panginoon. God. At marami ang mga tao makakarinig ng iyong salita at Yes, hayaan Lord mo God. na ma-encounter ka namin sa Yes, camping na Lord ito, God. Panginoon. Lord, kung paano mo kaming kinakausap sa mga previous na camping, kausapin mo rin kami Yes, sa Lord darating God. na camp na ito, O Diyos. Ngayon din, Lord, salamat sa provision mo, sa lahat ng pangangailangan Yes, sa camp Lord na God. ito, sa pambayad namin sa camping, gayon din sa transportation, sa sasakyan na gagamitin Yes, Lord namin. God. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, nilalapit na namin ito sa iyo at nilalagay sa iyong mga kamay Yes, at Lord kiniklaim namin ang katagumpayan. Ngayon pa lang, Panginoon, nilagay mo sa amin ang excitement
Panginoon, sa maganda mong gagawin Yes, sa camp na Lord ito. God. Lord, alam namin nakikilos ka. Maraming mga tao makakarinig ng salita mo at ang himala mo, o Diyos, ang dalangin namin na maranasan sa camp na ito. Yes, Lord Maraming gagaling sa pangalan ni Jesus. At pangalan ni maraming mga kamay ang tataas bilang pagsuko sa iyo at maraming mga labi, Panginoon, ang magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ngayon din naman, Panginoon, patuloy na itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga under construction churches, Panginoon. So, Lord God. Magmula dito sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang mga bansa, Panginoon, ang under construction churches ng Rema Evangelistic Church, Panginoon. Patuloy, O Lord God, na ngayon pa lang, i-reveal mo na, Panginoon, yung Yes, tamang Lord. lugar, yung tamang building, Panginoon, tamang barangay, O Diyos, na dapat pagtayuan ng praying church, O Diyos. Yes, so Lord God. Salamat, Panginoon, gayon din sa mga tao na magagamit mo, Panginoon, bilang katuwang sa gawaing ito, O Yes, Diyos. so Lord God. Salamat din sa provision mo sa church planting namin, Panginoon. Yes, so Lord God. Gayon din naman, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang daily Bible study dito sa Rema Philippines, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ilagay mo sa labi ng aming mga pastor ang mga mensahe mo, magsilbi itong pagpapala sa mga makakarinig, correction and rebuke, Panginoon, Yes, Lord sa God. bawat mga tengang makakarinig, O Diyos. Salamat, Panginoon, dalangin namin na marami pang maabot, Panginoon, ang yung mga salita dito sa Rema Fields Daily Bible Study, O Diyos. So, Lord Salamat, God. Panginoon, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy na tinataas namin sa iyo at inilalapit ang sitwasyon ng aming pastor, Panginoon, si Pastor Boy, at patuloy namin na ginagamit ang kapangyarihan na binigay mo sa amin, ano man ang talian namin sa lupa, itatalian dyan sa langit, ano man ang pakawalan namin sa lupa, ipakawalan sa langit. Kaya patuloy namin na binabind ikaw na spirit of death sa buhay niya, sa pangalan ni Jesus. Iwanan mo yung pastor namin, ikaw na spirit of infirmities sa buhay niya, ginagapusa namin at pinawasak namin ang kapangyarihan niyo sa buhay niya. Sa pangalan ni Jesus, anuman, kayong mga masasamang spirito na nagbibigay ng sakit at karamdaman sa kanya, ay sinusuway namin, winawasak Pangalan ni namin Jesus. ang mga gawa niyo sa buhay niya, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, iwan niyo ang buhay ng aming pastor sa pangalan ni Jesus. Lord, nagwiwika kami sa buhay ni Pastor Boy ng healing anointing, ng fast recovery, Panginoon. Lord, dumaloy ito sa katawan niya, Panginoon, at inutusan namin ang katawan niya na muling bumalik sa normal na function. Lord, sumigla muli, lumakas muli sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, nagwiwika kami ng himala, patuloy na himala at provision mo sa buhay ni Pastor Boy, Panginoon. Ingatan mo, Lord, lahat ng mahalaga sa buhay niya. Patuloy mong pagpalain ang mga source of income niya, Panginoon. Lord, pasaganahin mo siya, ano man yung gawin niya, saan man siya magpunta, Panginoon. At dalangin namin na punuin mo siya ng iyong anointing. Lord, punuin mo siya ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, sa lahat ng decision makings na gagawin niya, maliit man o malaki. Anointan mo ang buhay niya, Panginoon. At Lord, hayaan mo na sa ganitong mga sitwasyon ngayon, Lord, sa araw-araw ng buhay niya, Panginoon, mas magawa niya, Panginoon, Lord, yung mission na ipinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. At Lord, dalangin namin na patuloy mo siyang palakasin at patatagin sa pamagitan ng Espiritu mong nananahan sa kanya, Panginoon. Hindi ng ang organization, ng REMA, magmula sa mga board of directors, sa mga district pastors, or sa mga pastor, sa lahat ng workers, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay namin. Lord, punuin mo yung kalooban namin ng kalooban mo, Panginoon. Bigyan mo yung mga pastor namin, Panginoon, mga leaders namin ng wisdom and knowledge sa lahat ng decision making sa gagawin nila, Panginoon. Lord, anointan mo yung mga kamay nila, yung mga labi nila, Panginoon. Lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, Lord, yung mission at yung vision na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patatagin mo kami, Panginoon, palakasin sa pamamagitan ng Espiritu mong nanahan sa amin, Lord. Tulungan mo ang bawat isa sa amin makapagpatuloy, Lord, hanggang matapos namin yung race, Panginoon, Lord, yung course na pinagkatiwala mo sa amin. Punuin mo kami, Panginoon, ng pag-ibig sa kaluluwa at ang bigatin sa gawain mo, Panginoon. Yung mga demonyo na
nagbibigay ng sakit at karamdaman sa mga lingkod ng Diyos ay ginagapusan namin. Yung mga demonyo nagbibigay ng mga negatibong kaisipan, mga doubts, fear, ang mga demonyo nagpapauwi sa mga lingkod ng Diyos ay ginagapusan namin. Ikaw na demonyo bibigay ng discouragement, ng pagdududa ay ginagapusan namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na demonyo nagbibigay ng distraction sa paglilingkod, sa mga lingkod ng Diyos ay ginagapusan namin at pinawasak namin ang kapangyarihan niyo sa buhay namin sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. In Jesus' name. At Lord, din lahat ng prayer request, Panginoon, na nasa isip namin, lahat ng desire, ng heart ng namin, Panginoon, na ikaw na nga may alam, lahat ng binabanggit na panalangin. Ngayon, sa mga oras na ito ng mga nanonood, mga nakikinig, Panginoon, iniklaim namin ang katugunan sa lahat ng mga ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita at buhat, Lord, sa kayamanan mo na hindi mauubos dyan sa langit, ipagkakaloob mo ang bawat pangailangan namin sa pamagitan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Lord, salamat sa salvation, salamat sa spiritual breakthrough, salamat sa financial breakthrough, Panginoon. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Dinadalangin namin ang lahat ng ito parating sa trono mo, Panginoon. Salamat sa katugunan ng mga ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Worship po tayo. Ikaw lamang ang buhay. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ang sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Wala nang iba, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, paglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, paglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Habang buhay, sa habang buhay, sa habang buhay, O Jesus, ikaw lamang. Habang buhay, O Jesus, ikaw lamang. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, alam namin na sa unang beses pa lang na kami ay dumulog sa iyo, ang panalangin namin ay tinugon mo na, O Diyos. Alam namin na ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo nang walang nangyari, Panginoon. Ngayon pa lang, kinikilim na namin at pinagpapasalamat na namin ang katugunan ng lahat ng panalangin namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
God bless po sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.